Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, minsan pa sa mga oras na ito, patuloy naming niluluwalhati, pinararangalan, dinadakila ang inyong pangalan, sapagkat kayo po ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. At kayo rin po ang Diyos na nakababati ng lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya naman, Ama, sa mga oras na ito, mangusap nga po kayo sa pamamagitan ng mga salita niyong aming pagninilayan. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod na walang nalalaman sa mga oras na ito, O Diyos. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Nakita ko na naman Nakita ko na naman pagmumukha. ang pagmumukha mo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Ang hindi ay maraming problema. Kayo talaga. Yan. Okay, so isa natin ang ating Biblia. Ang dami nyo, parang anniversary tayo. Sa Matthew chapter 10, verses 26 to 33. Matthew chapter 10, verse 26 to 33. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ipinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tansok ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pwede na po tayong makaupo sa presensya ng Diyos. Ay, yung palang mga prayer request niyo pala muna. Ayan, prayer request, Bible, bag, passport. Kung gusto nyong itaas yung kapatid nyo sa katabi nyo, buhatin nyo. Ayan. Panginoong Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sapagkat niloob mo na kami ay muling magkasama-sama sa mga oras na ito upang lalong mapalalim ang aming pananampalataya sa presensya mo sa buhay namin. Narito po ang aming mga prayer request, kalakip, ang amin pong mga handog at ikapo. Gamitin mo nga po itong mga ito upang lalong lumaganap ang inyong mabuting balita sa buong mundo. Ang prayer request namin, Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, na ito po'y tinugon nyo na to glorify your name. Ang mga bagay na itinataas namin sa pangalan mo at ang mga taong gusto naming ipanalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus,
paspasan niyo po ito at pagpalain upang lalo kayong makilala sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa Amen. pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ayan, long time no see. Sige na, pwede na kayong maupo sa presensya ng Diyos. Ayan. Magkakaterno pa tayo, no? Black and white kayo, ako black and black. Ayan. Napakaganda ng ating tatalakayin ngayon. No? And I want you to pay attention. No? Mamaya na muna yung chismisan. Dahil sandali lang tayo. Mamaya na yung chismisan na yan. No? Napakaganda. Huwag niyong sayangin ang gabing ito. Ang nais kong bigyan natin ng pansin sa ating binasa ay yung sinabi sa verse 29. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Yan. Gusto kong bigyan natin ng pansin yan. At kayo, sabi niya, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Ayan. So, ang pamagat ng ating tema ngayon, ng ating tatalakayin ngayon, ay binamagatan natin, God is in the details of our life. Ayan. Ang Diyos ay nasa mga detalye ng ating buhay. Nag-aaral kami nila Father Carlos nung Miyerkules, last Wednesday. Ang ganda nung aming mga sharing, maraming mga insight. Ito raw buhok na ito na sinasabing bilang nyo ng lahat. Hindi ito nangangahulugan yung mathematically na bilang ng lahat. Sa ating pananaw, dapat nating maunawaan na ito'y kumakatawan sa lahat ng detalye ng ating buhay. Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Sa lahat ng klase ng ating karakter sa ating buhay. So kaya, God is in the details. Kapag ka sinabi mong details, di ba, ngayon, di ba, siguro nakikita niyo sa Facebook yung namatay na dalawang basketballista. Di ba, hanggang ngayon, inaalam kung ano ang Dahilan. detalye. Di ba? Hanggang ngayon, inaalam kung ano ang details. Nakon? So doon sa details na yon, di ba, whether it is bad or whether it is merong foul play, no, we don't know. Pero yun yung inaalam. At ako'y naniniwala na lahat ng detalye sa nangyayari sa ating buhay ay kaloob ng Diyos. Amen. Kasi sabi doon sa ating Ebanghelyo, gusto kong ganun ang maging pananaw natin, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. No? Kasi sa ating Ebanghelyo nakita, napakalinaw, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Did you hear that? Did you hear that? Maging ang pinakasimpleng ibon ng maya hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng Ama. Tayo pa kaya ng mga tao na nilikhang kalarawan ng Diyos? Kaya,
God is in the details of our life. Ang mababasa natin sa Psalm 139 verses 1 to the following verses, listen carefully. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Napakinggan niyo yan. Amen. Gusto ko pag uwi nyo ng bahay, basahin yung mabuti yan, ha? Ilista nyo. Dahil yung ballpen, yung ballpen madaling. Yung ating utak mapurol. Totoo yan. Nakakalimutan nyo yan. Saan? O, tignan mo, nakakalimutan mo na, ano? Okay, tama? Psalm 139 verses 1 to 8. Assignment nyo yan. Dahil sa susunod na magtotok ako rito, ipaparecite ko yan sa inyo. Ayan. Sapagkat kung pagnilayan natin mabuti yung psalm na yan, talagang God knows every detail in our lives, sa lahat ng ating pagkatao, maging ang ating mga iniisip, maging ang ating mga motivation. Lahat na yan ay alam ng Diyos. Amen. Bilang nga niya ang number ng inyong buhok. Alam niya ang lahat ng detalye, alam niya ang lahat ng nangyayari, alam din niya kapag ikaw ay inaantok, alam din niya kapag ikaw ay walang interes sa pagkikinig ng salita ng Diyos, alam din niya kapag ikaw ay nagsasawa ng makinig ng salita ng Diyos, alam din niya kapag ikaw ay napapagod ng maglingkod kay Yahweh El Shaddai, alam din niya kapag ikaw ay nagkukunwari lamang. Amen. Alam din niya kapag ikaw ay naglilip-sing lang sa kanta. Papakalinaw ng sinabi sa Psalm 139 verse 1 to 7. Sabi sa ating Ebanghelyo, wala tayong maililihim. Lahat ay mapupunyag. Alam yan, lantad yan lahat sa Panginoon. Amen. Amen. So, Amen. knowing that God is in the details of our lives, so dapat nating maunawaan, unang-una, ayan, ano yun? It is God's intimate knowledge of us. Ayan. So, if God is in the details, unang-una, kilalang-kilala, malalim ang kaalaman ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi pa natin, sabi ron, napakalinaw, ito, di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Wow! You see?
dapat mong maunawaan at dapat nating tanggapin at dapat nating itanim sa ating puso at sa ating isip. Pansinin nyo, hindi pa tayo umiimik, alam na ng Diyos yung ating sasabihin. So gaano ang kaalaman, gaano kadakina, gaano kalalim ang pagkakilala niya sa atin? Malalim, di ba? So, we need to anticipate that God's knowledge of us. Kilala tayo ng Diyos. Ano man ang katatayuan natin, ano man ang kalalagayan natin, mabuting tao man tayo, masama man tayo, sinungaling man tayo, kilala tayo ng Diyos. Amen. Amen. Sapagkat yan ang dahilan. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, sabihin mo sa kanya, tingnan mo. Tingnan mo. Kahit pasaway ka, Kahit pasaway ka. ginising ka ni Lord kaninang umaga. Ginising ka ni Lord kaninang umaga. Bakit buhay ka pa? Kasi hindi siya nawawalan ng pag-asa sa iyo. Amen. Kasi bakit? Alam niya kasi na ano? Na ano? Makasalanan ka. Alam niya kasi na ano? Na Pasaway. pasaway ka. Ikaw may sabi na. Alam niya kasi na ano? Napapagod ka na. Alam niya kasi na ano? Nagsasawa ka na. Pagkalalo na may umiikot na sobre. Bakit? Walang nanilihim sa Diyos. At totoo yun, mga minamahal ng kapatid sa Panginoon, kapag tayo'y masayang naglilingkod sa Diyos, pasasayahin din niya tayo. Kasi alam Amen. niya kapag talaga genuine ang pagtulong natin sa kapwa. Alam niya kapag genuine ang pagbibigay natin sa simbahan. Amen. Because God is in the details. Alam na niya, iniisip pa lang natin, alam na niya kung ano ang sasabihin natin. Amen. Tingnan mo rin yung katabi mo. Now you know. Sabihin mo. Now you know. Kaya huwag matigas ang ulo mo. To understand na napakalalim ng pagkakilala sa atin ng Diyos. Alam na kapag tayo nagpupunwari, alam na kapag tayo nagre-reklamo, alam niya kapag tayo nag-iisip ng hindi maganda sa ating kapwa, alam niya kapag tayo nang huhusga. Tama o tama? Tama. Hindi ko sinabi yan, sinabi yan ng Panginoon. Amen. He is in every details, every small details. Amen. Amen. Pangalawa, ayan. Knowing that God is in every details, it's God's sovereign control. He has a sovereign control over every outcome. Di ba? Sa ating Ebanghelyo, ano ang sabi sa ating Ebanghelyo? Ang mga maya ay hindi mahuhulog kung hindi pinapahintulutan ng ating Diyos Ama. So meaning, ang pinakadakilang kontrol ng Diyos sa bawat resulta ng ating mga plano, ng ating mga ginagawa, ng ating mga desisyon, ng ating paglilingkod, ng ating panalangin. Lahat ng yan ay hindi yan under your control. Hindi yan under your knowledge. Hindi yan under your service. Hindi yan under sa pagpapakapagod mo, sa pagsasakripisyo mo. Yan ay under God's control.
Ipinahintulot yan ng Lord na yan ang maging outcome sa paglilingkod mo sa Kanya. Kaya pansinin nyo, kapag ka hindi tayo masaya ang naglilingkod, punong-puno tayo ng ng pag-iimbot, punong-puno tayo ng hindi pansinin nyo, di ba? May kilala ako. Hindi siya makangiti, malungkot siya, magulo ang buhay niya. Wala pa nga rito ngayon eh. Ayun talaga. Kita nyo, kayo kitang-kita ko, masasaya kayo. Kasi bakit? Nandito kayo. Amen. Kasi bakit? Dahil niloob ng Lord na gano'n ang naging outcome sa inyo. Yung mga outcome sa yung mga pinapatutuo nyo. Amen. Hindi yun dahil sa kagagawan nyo. Yun ay dahil sa inalaw ng Diyos. Amen. Wala tayong credit doon. Sa mga pagpapalang tinatanggap natin, wala tayong credit doon. Wala tayong credit doon. Only God allowed it to happen. Yan ang tandaan nyo, mga kong kapatid sa Panginoon. Kasi He has the sovereign control. Kaya nga, kung gusto mo maging maganda ang outcome ng mga desisyon mo, ng paglilingkod mo, ng ginagawa mo, ng pakikitungo mo sa kapwa mo, sa iyong asawa, sa iyong ka-prayer partner, sa iyong ka-flatmate, kung gusto mong maganda ang maging outcome, dapat naka-align ka palagi sa mga aral ni Kristo. Amen. Tama o tama? Amen. See? Pangatlo, knowing that God is in every details. Siyempre. Sabihin nyo, siyempre. Siyempre, Alam niya alam niya kung ano kung ano ang ang pangangailangan mo. nangailangan mo. Nako? Amen. God's care for personal needs. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Sobra-sobra pa nga sa ibinibigay ni Lord. Nako? Amen. Tapos sasabihin mo, kulang pa. Oh, natawa kayo. Sa totoo lang, sobra-sobra na. Yung mga ibinigay ni Lord sa iyo. Amen. Tapos sabi mo, kulang pa. Brother Tom, may bahay ka na nga. May lupa ka na nga. May pera ka pa sa bangko. Kulang pa ba yun? Aanin mo pa ba yun? May maganda ka pang pamilya. May maganda ka pang bahay. May maganda ka pang katawan. May mas malusog ka pang pangangatawan. May maganda ka pang trabaho na 200,000 ang sweldo. Amen. Diba? Sobra-sobra na yun. Nako? Sana all. Sana all 200,000. Ano bakit? Sa totoo lang talaga, yung lahat ng ipinoprovide sa atin ng Panginoon, sobra-sobra na talaga sa pangangailangan natin. Kasi bakit? Sabihin mo, bakit, Brother Bong? Bakit, Brother Bong? Kasi lingkod ka ni Yahweh. Amen. Walang lingkod na nagkulang. Amen. Walang lingkod na nagkulang. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Ako nga, sabi ko noon, pagka wala kaming 5 milyon, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Nang maglingkod ako kay Lord, higit pa sa 5 milyon ang ibinigay niya sa akin. Amen. Totoo yun. Totoo yun.
Totoo yun. So, God's care for personal needs. Sabi nga sa Matthew 6:26, Parang no? blurred. Ito rin ay tungkol din sa ibon. Matang blurred. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa ibon? Amen. At sabi sa Matthew 6:8, huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Amen. Did you hear that? Alam na ng Diyos, ipinagkaloob na nga ni Lord sa iyo ang kailangan mo. Kaya lang bakit malungkot ka pa? Kasi, wala kang kakontentuhan. Hindi ka masiyahan sa kaloob din ng Lord sa iyo. Palagi kang naghahanap. Human by nature, parang salame. Alam niyo ba yung salame? Kapag ka nakuha mo na yung isa, kukuha ka na naman ng isa. Kukuha ka na naman ng isa. Kukuha ka na naman ng isa. Nakon? So, mapaghangan tayo. Mapaghanap. Gusto palaging busog. Sumusobra. Tuloy, nagkakasakit. Nagkakadiabetes, kakakain ng carbohydrate at sugar. Diba? Ganyan tayo. Hindi tayo marunong masyahan, makontento. Parang si Brother Bong. Ikaw naman, Brother Bong, nalulungkot ka pa ba sa buhay mo? Andito na nga ako, mahal na mahal kita. Ano ba, bakit ka pa ba nalulungkot, Brother Bong? May mabuti kang pamilya, meron kang asset sa Pilipinas. Kasi alam niyo kung minsan dumarating din sa buhay ko, minsan ako po'y nalulungkot din. Inaamin ko sa inyo, sinungaling ako, hindi ko aaminin sa inyo. Pero, mabuti na lang may ibinigay si Lord sa akin na tagapagpaalala. Ayan, si Sister White. Talagang ako'y nagpapasalamat kay Lord, kay Sister White, talagang alam na alam ni Lord, kung sino yung kailangan ko. Amen. Bakit, Brother Bong? Bakit, Brother Bong? Sapagkat si Sister Mabig lang ang nakatanggap sa akin sa lahat ng ginawa ko. 2 beses nagkasala, pero napatawad niya ako. Amen. Alam ni Lord na siya talaga yung kailangan ko. Kaya naman, share ko lang sa inyo kasi talagang ako'y yung pagpapagamit niya kay Lord, napakalaking impact sa buhay naming mag-asawa. Bilang lingkod, ako as a preacher at siya po ay as treasurer, secretary treasurer. Sabi ko nga sa kanya, yung ginagawa mo, hindi ko kayang gawin. Napakahirap nung ginagawa ng treasurer secretary. Pero talagang God provides everything we need. Kung may pagkukulang siya, napupunuan ko. Kung may pagkukulang ako, siya ang nagpupuno. Amen. So, ano yung ibig kong sabihin? God knows our needs. Iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Gagamit siya ng instrumento upang katagpuin yung pangangailangan mong iyon. Amen? Amen. Introduction pa lang yan. Amen.
Now, ano ang hamon sa atin? Ayan, ano ang hamon sa atin? Knowing that that malalim ang kaalaman, kilala tayo ng Diyos mula ulo hanggang talampakan, kilala niya ang ating karakter, kilala niya ang ating pagkatao, ang ating pagkunwari, ang ating paglilingkod. Pangalawa, alam niya ang siya ang nag-a-allow ng mga resulta sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Amen. At pangatlo, alam niya kung ano ang lahat ng ating mga pangangailangan. Now, ano ang dapat natin gawin upang ito ay magkaroon ng magandang outcome? Una, magtiwala tayo sa Diyos. Proverbs 3:5-6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan sa lahat. Listen, very familiar tayo sa verses na ito. Pero, isinasabuhay ba natin? Alam nyo nga ito kahit nakapikit kayo eh. Lean not on your own understanding. Nakon? Sabi na. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan sa lahat ng iyong gawain. Siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ito yung sinasabing pagtitiwala sa Diyos. Una, buong puso at lubusan. Knowing that God knows every details in our lives, kilala niya ang lahat ng ating pagkatao, dapat talaga, kung talagang sa Kanya tayo nagtitiwala, ibigay natin yung buong puso nating paglilingkod sa Kanya. Nang sa ganon, nakatitiyak tayong maganda ang magiging outcome na ia-allow ni Lord sa buhay at sa paglilingkod natin. Nakuha niyo? Amen. Buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. At eto pa, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Ginagawa ba natin yun? Or minsan nakakalimutan na natin, Lord, let's go. Sabi ko kay Adam, anak Adam kako, don't forget to pray. Kahit sabihin mo lang, pagkising mo sa umaga at pagpupunta ka na sa misyon, let's go, Lord. And sign of the cross. Ginagawa naman ni Adam. At salamat sa mga prayer nyo, talagang yung pagtitiwala natin sa pamamagitan ng panalangin, yung pagtitiwala sa Diyos, talaga pong naligtas sila Adam. Amen. Maraming beses, hindi lang isa, dalawa, kundi maraming beses sila talagang naligtas sa tiyak na kapahamakan. Talagang Amen. napaka-effective ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Imagine niyo nung training pa lang sila, nagkaroon ng friendly fire, nagpawala ng bomb ang Israeli airplane. Tumama yun, akala kalaban daw sila, tumama yun malapit sa kanila. Pangalawa, may namatay meron siyang kasamahan na nagpakamatay. May nagpakamatay, may nabalda, at mayroon ding naging suicidal. Sa tindi ng pinagdaanan ng kanilang team, salamat sa Diyos,
lahat ngayon na sila'y natira, talagang maraming natutuwa sa team nila. No? Marami silang magagandang mga achievement. Amen. Lastly nga, yung 4 na namatay na ka-unit nila Adam, yun ay Team 4. Nung magkaroon ng encounter, nasa likod lang sila nung team na yun. So, kaya sila din kaagad yung rumispande. So, bakit nangyari yun? Dahil tayo ay nagtitiwala sa pamamagitan ng panalangin ay tumili. Amen. Ang pagtitiwala natin sa Diyos na mag-iingat sa mga batang ito. Amen. Kasi, dito natin talaga, sa totoo lang, nung time na sila Adam ay nasa Lebanon, alam niyo ba kung ano na saan kami kumukuha ng lakas? Sa Diyos lang. Sa panalangin lang. Maloko pa. Noong bago pumunta ng Lebanon, sabi niya, Daddy, pag may nangyari sa akin, may pupunta na lang sa bahay natin. Hindi tatawag sa inyo yun. Sabi na, ang hirap kaya ng pakiramdam. Opo, grabe talaga. Pero, kay Lord lang kami, ni Sister Rubay, nagtitiwala. Amen. Dahil alam kong nadidinig niya ang bawat manalangin natin at isipin natin na nananalangin tayo sa Kanya, dapat naka-align tayo sa mga utos niya. Amen. That goes to the final challenge. Ano yun, Brother Bong? Sabihin niyo. Amen, Brother Bong. Isang buhay. Si Amen. Kristo. Amen. Isang buhay natin si Kristo. Imitate Christ. Be humble. Be forgiving. Maging mapagmahal. Maunawain. Laging handang maglingkod sa kapwa. Hindi laging handang magpalingkod. Ano yun? Hindi laging handang maging oportunista. Diba? So, imitate Christ. Always be in service to others. Paano ba? Share His love. Prioritize His words. Ano pa? Depend only through prayer. Amen. Kasi ang Panginoong Yesus, bago siya gumawa ng mga malalaking desisyon, nagdadasal muna siya. Amen. Talagang dito natin masusubukan kung talagang paano siya nagtitiwala sa Diyos. Amen. Amen. At tulad nga ng sinabi sa Pilipos 1:21, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay kapakinabangan. Anong ibig sabihin nito? Kalimutan talaga natin ang pagsasabuhay upang maisabuhay natin ang mga gawa ni Kristo. Kalimutan talaga dapat natin ang ating sariling kaalaman, karunungan, lahat ng iyan. Kaya nga, di ba? If anyone who is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. So, upang magkaroon ng manifestation ang napakagandang outcome ng Diyos, na ang Diyos ang may control nito, dapat naka-align tayo sa nais niya sa buhay natin. Amen. Sapagkat kung hindi, di ba, napakaganda nung sinabi sa ating sa ating ebanghelyo. Ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Ang sabi ron sa Matthew chapter 10, sabi ron, ngunit ang sino mang ikaila ko sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Tingnan mo yung katabi mo. Katabi. Katabi. No choice ka. No choice ka. Kung gusto mo. Kung gusto mo. Maging maganda. Maging maganda. Outcome. Ang outcome. Napanampalataya mo kay Kristo. Ang palamantaya mo kay Kristo. Tapikin mo ha. Magbago ka na. Magbago ka na. Tumayo ka na. Tumayo ka na. Tapos na tayo. Kasi mo na yung magkano yung tutok-tok na ko natin. Wala pa.
Masobrahan ang nasarapan yata ng pakikinig. Yun ang knowing that God is in the details. Kilalang tayo eh. Wala tayo talagang may lilihim sa Kanya. At lalo't higit sa lahat, alam na alam niya lahat ng ating mga personal needs. At kung talagang nais nating maging maganda, ang kahihinatnan ng ating buhay, dapat talagang naka-align tayo sa Diyos. Amen. Sapagkat sa Diyos, alam niya ang lahat ng bagay sa ating buhay. Amen. Oras nga po ito, Panginoon. Ikaw po nawa ang dakilain sa aming buhay. Loobin mo pong sa mga oras na ito'y ang Panginoong Jesus ang makita sa aming ginagawa, sa aming iniisip, sa aming mga plano at layunin, upang magkaroon ng magandang outcome, Panginoon, ang plano mo sa buhay namin. Ngayon pa lang, Panginoon, idinadalangin ko po ang aking mga kapatid na niloob mong makarating ngayon sa lugar na ito. Iyakapin niyo po sila, Panginoon. Paspasan mo po at pagpalain ang kanilang buhay, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganun na rin ang lahat ng mga may karamdaman sa pangalan ni Jesus. May the divine healing be upon them, O Lord. Ganun na rin sa aming mga employer. Patuloy mo rin pong paspasan, samahan. Patuloy na maging maganda ang relasyon sa bawat isa. At dalangin din po namin ang aming mga kapatid na hindi na loob na makarating dito ngayon. Panginoon, abutin niyo nga rin po sila ng inyong kapangyarihan. At dalangin ko rin po ang bumubuo ng lahat ng Friday cell groups sa All World, Panginoon. Magmula sa pangunguna ni Sister Estelita, Panginoon, at ng kanyang kasamahan. Basbasan mo po at pagpalain ang kanilang buhay, Panginoon. Alam niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Alam niyo po ang detalye ng kanilang buhay, Panginoon. Ngayon pa lang, mangusap nga po kayo sa kanila, Panginoon. Dalangin ko rin po ang mga choir, mga instrumentalists right now, Lord, ang mga dancers, ngayon pa lang. Naniniwala po kaming in your perfect timing, Panginoon, ay mapupuno ang lugar na ito. Lord, walang imposible sa inyo. Ngayon pa lang inaangkin na po namin ng 100% na tagumpay ng darating nilang anniversary. Gamitin mo pong daluyan ng inyong kapangyarihan ng lahat ng mga tatayo, lahat ng mga pinili mo. Ikaw ang Diyos na nakababatid at nakakikilala sa bawat isa. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin po namin maghahari ka sa aming buhay. At salamat po, patuloy nawa na magkaroon na ng pangkalahatang kapayapaan sa buong mundo. Amen. Lalo na po rito sa Israel, Lebanon, Iran, and US, Panginoon, upang maiwasan na ang pagbubuwis ng mga inosenteng buhay. At dalangin din po namin muli sila Adam, his whole team, and the whole company at mga IDF involved. Nawa saan man sila naroroon, ay lukuban niyo po nawa ng inyong malabay na pakpak upang kahit isa sa kanila ay walang mapahamak. Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang kami nagtitiwala at umaasang may gagawin ka sa aming buhay. At ang lahat ng ito, Panginoon, at sa pakikipagtulungan ng mahal na Inang Birhen, inaangkin na po naming tagumpay. Amen. Tagumpay at tagumpay. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.